Okay guys, ipapaliwanag ko ngayon ang intervention of demand and supply. Halimbawa, ito ang given problem natin. Sa price, merong 2468. At saka sa quantity, merong 2468 din. Sa quantity supply, 2468. But then sa price 2, meron siyang quantity demand na 8. Sa price 4, meron siyang quantity demand of 6. Sa price 6, meron siyang quantity demand 4. At saka sa price 8, meron siyang quantity demand 2. Bakit habang tumataas ang price natin, pababa ng pababa ang quantity demand? The law of demand states that the higher the price, the lower the quantity demand. Dahil habang tumataas ang price, mas kumukunti ang mga taong nagkakagusto dito at iilan yung kanilang nabibiling produkto. Samantala sa quantity supply, habang pataas yung price, tumataas ang quantity supplied. Ang dahilan niyan, dahil gustong-gusto ng mga supplier kapag tumataas ang price. Dahil mas marami silang makukuhang income at gagawa sila ng maraming supply, produkto kung malaki ang presyo ng product. Ngayon, gawin natin sa graph. Sa price 2, may quantity demand na 8. Sa price 2, may quantity demand na 8. Sa price 4, may quantity demand na 6. Sa price 6, may quantity demand na 4. Sa price 8, may quantity demand na 2. Habang pataas ng pataas yung presyo, pababa ng pababa yung quantity demand. Ngayon, i-connect natin yung vertex. Mula dito, i-connect natin. Gumamit kayo ng ruler guys para diretso. Ayun. See to it na yung pag-connect ninyo ng alignment ay nasa gitna ng vertex ang tatamaan. Ngayon, gawin naman natin ngayon yung quantity supply. Sa price 2, sa price 4, may quantity supply na 4. Sa price 6, may quantity supply na 6. Sa price 8, may quantity supply na 8. Lakihan ang paggawa ng vertex dahil para kitang-kita sa inyong graph. Ngayon, bakit tumataas yung quantity supply while the price also increase? Dahil gustong-gusto ng mga seller kapag mataas ang price dahil marami silang kikitain at gagawa sila ng maraming supply. I-connect din natin. Ito ang demand, ito ang supply. Ngayon, nasaan yung equilibrium? Ang equilibrium ay tumutukoy sa pinagkasunduan ng buyer and seller. At makikita mo to sa graph kung saan nagkasalubong ang demand and supply. Ito, nasa gitna. Ito yung tinatawag na equilibrium. Kung ano man ang katapat na price ng ating equilibrium, ano yung katapat na price? Yun yung tinatawag na equilibrium price. At ano yung katapat na quantity? Ito yung tinatawag nating equilibrium quantity.
Ano yung tinatawag na surplus? Yan ay tumutukoy sa mga vertex na ito. This one. Itong mga vertex na ito. Basta nasa ibabaw ng ating equilibrium, yan yung surplus. Bakit tinawag na surplus? Dahil mas marami ang supply kesa sa demand. Ano ang demand dito sa vertex na ito? 2. At ano ang ating supply? 8. Hindi ba mas marami ang supply? Lahat naman na nasa ibaba, this one, ay tinatawag na shortage. Bakit tinawag na shortage? Sapagkat ito ay mas marami ang demand kesa sa ating supply. Ang demand natin ay 8 while supply natin ay 2. Ibig sabihin, mas marami ang nagkakagusto, mas maraming gustong bilhin na produkto, pero kulang ang supply. Ganito ang intervention of demand and supply. Naintindihan guys? Ngayon, gawin ang activity. Maraming salamat sa inyong panonood. 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 Maraming salamat sa inyong panonood.